Hi guys! Welcome back to my channel. So kahapon, tapos na kami nagpa-blessing ng bahay namin sa boarding house. At hindi ako masyado nakapag-vlog kahapon kasi busy talaga ako. Sobrang busy. So, yun na. Meron kami mga konting bisita lang. So, mag-send ako ng mga videos. And then, nagluto kasi ako ng spaghetti. Tapos si Yuri nagluto ng gumawa siya ng mini burgers. So yun, additional namin is in-order na lang namin sa sa labas. Nagpa-deliver na lang kami. So right now, Yuri is driving me kasi aalis kami, pupunta kami sa magpapa-check up ako guys. Ilang days kasi na nag-start yung red spots sa legs ko nung I think Saturday nag-start or Friday, hindi ko na maalala. Tapos dumami kasi siya over every day. So ngayon naman is meron ako nakikita ng mga malalaking spots na. So langga sa EUB mo na ta. Okay. So, medyo malalaki na kasi siya na spot, and then nag-search ako sa ChatGPT, nagtanong ako ganyan. So wala naman masyadong serious talaga na problema, pero yung duda lang din kasi, yung parang duda ko lang din kasi for the last few weeks, syempre madumi yung bahay, like everyday may alikabok, and then meron pa kaming aso. So maraming reasons or maraming causes yung mga allergies ko. Hindi rin siya makate, actually. Red spots lang talaga siya na maliliit and may malalaki. So mix, muntik na. So yun, medyo halo-halo na, and then mas nag-worry ako kasi sabi ko sarili ko, hindi ako mag-worry kasi sobrang busy ko blessing pa kami ng bahay. So inantay ko lang siya na matapos yung blessing. And then kahapon kasi habang busy ako, sobrang daming tumubo na bago na malalaki na siya. So ngayon medyo kinabahan na ako. That's why sabi ko sa mga kapatid ko na magpapa-check up na lang. Sabi din nila magpa-check up na daw. Yun. So actually, hanggang ngayon medyo paas ako, pero konti na lang, unlike nung ilang days na sobrang grabe yung sore throat, and then masakit talaga siya ilunok. And then wala talaga akong boses, kaya hindi rin ako masyadong nag-vlog dahil hindi ako makapagsalita na maayos. And as much as possible, hindi ako mag-dadadada para hindi lumala yung aking Pero hindi maiwasan kasi may trabahante kami dito. May trabahante kami sa bahay, kaya kailangan kausapin din talaga sila. So hindi ako matahimik, lagi akong nagsasalita. So kaya yun, sobrang busy din talaga. Like sobrang busy. Nag-garden pa ako, hindi rin ako nakapag-vlog. So but anyway, ngayon since tapos na yung trabaho sa bahay, siguro meron lang mga minor na ipatrabaho, pero hindi na yung everyday talaga pupunta yung trabahante sa bahay. And medyo tahimik na kami ngayon sa bahay, at nakapaglinis na rin ako ng loob ng bahay namin. Todo linis talaga ako kasi akala ko kasi para maiwasan yung pagdami ng mga rashes sa paa ko. Kaya lagi ako naglilinis, and really important din talaga yung maglinis tayo everyday sa bahay kasi hindi natin alam, sabihin natin, hindi ako allergic na tao guys, hindi ako unlike sa iba na madali sensitive, yung very sensitive yung skin. Ako hindi talaga ako sensitive. Tapos sabi ko nga nung isang araw na parang sabi ko yung best asset ko yung legs ko, ngayon hindi na siya best asset kasi isa na akong kagiron. So dito kami ngayon sa Hello guys, we're home. So tapos na ako nagpa-check up. Actually, hindi pa pala tapos. Kasi ni-require ako ng doktor na mag laboratory. Ito, ayan kakatapos ko lang magpa-lab. Ayan So tatanggalin na natin kasi tapos na. Kinuhaan nila ako ng dugo. Tapos, ito yung ni-require sa akin ng doktor na hindi pa talaga kami tapos magpa-check up kasi kailangan niya daw makuha muna yung result ng aking lab test. So, pinakuha niya sa akin is CBC platelet, creatinine para sa kidney ko daw, tapos blood
urea or ano tawag nito? Hindi ko alam. Parang SGS. Ay, hindi. Iba din yung SGPT. Nakalimutan ko. Sana yun. And then, SGPT. Hindi ko alam ano yung BUN. Blood urea night something. Nitro? Anyway, hindi ko alam yan. SGPT. Tapos, ESR or erythrocyte. I don't know kung ano yan. Tapos, high sense at urinalysis. So, yun yung mga pinalab niya sa akin. And, antayin ko na lang ng 1 hour and 30 minutes para makuha natin yung result. So, ngayon, kakain muna tayo. So, nag-drive-thru na lang kami ni Yuri sa McDo. And, ganito din pala, guys. Actually, hindi sana muna ako magpapa-lab test kasi kulang yung pera ko na dala ko. And then, habang nandun kami sa sa clinic, chinek ko yung aking Gmail. I don't know kung ano yung nasa isip ko, bigla ko lang naisip na i-check yung aking ang aking Gmail. Tapos doon nakita ko na Facebook has sent you PayPal. Kasi yung isa ko kasing meron kasi ako mina-manage na Facebook fan page na Beautiful Quotes. Lumobo kasi yung followers niyan, guys. And then na-monetize na ako. So, that's why, nagkaroon ako ng bonus din, dahil na-monetize ako, nagkaroon ako ng bonus. Pero may requirement yung bonus na yun. Kailangan, meron kang gawin na certain, parang may binibigay sila na parang instruction kung paano mo makuha itong bonus na to. So, na-achieve ko rin yun, yung bonus na yun. That's why, nung chinek ko, dumating na yung sweldo ko sa Facebook. So, thank you so much. Doon sa mga followers ko sa Facebook. Usually kasi yung mga followers ko sa Facebook, yung page na to, ay from different countries. Konti lang yung sa Philippines. So, pinaka-majority is sa US talaga yung aking mga followers dyan sa page na yan. So, I'm so thankful kasi talagang God is so good to me. Kasi hindi niya inalaw na makauwi ako ng bahay na hindi ako makapag-lab test. Kasi yung kulang na lang din talaga ako na siguro mga 800 pesos. So, yun, umabot yung pera ko na nakapag-lab test ako. And hindi ako babalik lang ako doon para kunin ko na yung result. So, guys, if meron kayong mga fan page or meron kayong mga pages na gusto nyong ipamonetize, mag-post lang kayo ng mag-post. Maging consistent lang talaga kayo and mag-boom lahat. Mag-work talaga lahat yung pinaghirapan. As in, worth it talaga yung aking hirap at pagod na ginagawa ko sa page na yan. Actually, itong page na to, naisip ko tong gawin few years ago. Like, sobrang tagal na nitong page na to. Like, minsan lang ako nagpo-post kasi yung mga post ko kasi dyan is about mga quotes lang naman. Pero, hindi ko inakala na just nung January this year, sobrang dumami, naging 10,000 subscribers na, 10,000 followers na ako. Tapos ngayon, mag-June na ngayon, so umabot na ako ng 33,000 followers lang. Though itong 30,000, konti lang to siya, guys. Parang lang ito, side hustle lang ito na income. Kasi hindi naman malaki yung sweldo ko talaga dyan. Konti lang siya. Siguro pag umabot tayo ng millions or 10 million, mga ganun, baka magiging source of income na talaga natin siya. Pero for now, ko lang muna talaga siya, yung parang source of, part-time. Parang part-time income ko lang siya. Additional income lang para pang daily needs namin. Pero meron din tayong, yung YouTube channel natin, isa din to sa gusto kong ma-monetize na. So, hopefully, magiging ma-monetize na rin to. And then, sobrang alam niyo guys, I'm so proud of myself kasi hindi ako give up sa lahat ng mga ginawa ko. Like, yung sa fan page ko, talagang nagpo-post talaga ako. Tapos, minsan nawalan ako ng pag-asa. Tinigil ko na mag-post. Hindi na ako nagpo-post. And then, naisip ko lang nung December na maggawa kaya ako ng day 1 over 365 days. So, every day in 365 days or 1 year, magpo-post ako ng daily prayer. So, simula nung January 1, nag-start talaga ako ng day 1, hanggang ngayon, everyday ako nagpo-post ng daily prayer at ang daming sumuport, ang daming nag-follow, ang daming
nag-like, nag-share doon sa mga prayers ko, and then hanggang sa dumami na yung aking followers. Sobrang thankful ako kasi nakatulong talaga siya. Alam niyo naman, 'di ba, wala akong masyadong source of income ngayon. Yung online job ko para naging part-time na lang siya ngayon. Tapos meron tayong sa Facebook, additional na extra income natin to. So, hopefully, dadami itong magiging source of income natin para maging full-time income na rin talaga siya. So, hopefully guys, anyway, kakain muna tayo ng ating lunch. Actually, kanina nag-oatmeal lang ako. Kanina breakfast. Kasi wala akong gana. Hindi naman sa walang gana kumain. Gusto ko lang kasi parang gusto ko mag-healthy living. Kasi simula nung nagkaroon ako ng mga rashes sa sa legs ko, doon ko na-realize na I need to take care of myself. I need to clean our house every day. Kailangan malinis na yung bahay. Tas yung aso, wag natin pabayaan na meron silang mga fleas or mga ticks. Kasi hindi natin alam na tayo, lalo na tayo, ako, medyo tumatanda na ako, nag-e-edad na, 40 plus na ako. Kailangan yung ginagawa ko, hindi yung kagaya nung dati na parang wala ka lang pakialam sa katawan mo, sa sarili mo. Kasi wala kang nararamdaman. So, kahit wala kang nararamdaman, simulan mo na ngayon na mag-healthy living tayo. Kasi ako, na-realize ko yan guys, simula nagkaroon ako ng maintenance talaga sa high blood. Kasi ako simula nung nag-online job ako, grabe yung kain ko, uncontrollable talaga, tapos nagpapadeliver lagi ng food, tapos kain ng kain kahit madaling araw. Syempre yung trabaho ko madaling araw, sobrang unhealthy yung ginagawa ko. Hindi ako nagwo-walking, hindi ako nag-exercise, like minsan lang ako magpapawis, minsan lang din ako mainitan. Ngayon na nagkaroon ako ng maintenance high blood, dun ko na lang talaga na-realize na, few years ago ito guys, na-realize ko na kailangan ko talaga maging healthy living. So, maging healthy. So, ngayon, minsan, hindi naman maiwasan, makakalimutan ko rin minsan na mag-healthy. Kaya kain lang ako ng kain. Like, this one. Para sa akin, no, basta happy ako sa kinakain ko, healthy yun. And then, yun na. Kailangan lang talaga natin maging health conscious this time. So, ngayon, sa edad ko, dahil sa nangyari sa akin, sa paa ko, hindi ko ito gagawin parang ipapalagpas ko lang siya or wala lang akong gagawin. Kailangan meron akong gawin. So, that's why, nung ilang days, lalo na nung natapos na yung bahay namin, everyday, naglilinis ako, bumili talaga ako ng parang pang-disinfectant na yung nasa bottle siya na ilalagay mo siya sa tubig, tapos magmamap ka sa sahig para mawala yung mga alikabok, tapos yung mga hindi natin alam, yung mga kuto or mga crawling na mga kuto or lice or mga insekto na hindi natin alam, na hindi natin nakakita. So, that's why kailangan malinis talaga yung paligid natin. So, ngayon, ito yung na-realize ko, to organize the house, clean as much as possible, pwede everyday. Kasi most of the time, nasa bahay lang naman ako kasi yung trabaho ko part-time na lang siya. So, ngayon, parang inisip ko, maybe one way of parang showing gratitude din sa sarili ko, sa family ko. And I'm so grateful din kasi lalo na sa family ko, sa mga kapatid ko, sa mga finances, ganun. Kasi sobrang laki, spiritual din, kasama sa spiritual yun kasi yung ate ko, madre. So, lahat ng yun, walang rason para mag-down ako, walang rason para mag-depressan ako kasi ang daming nagmahal sa paligid ko. Ang daming pamilya na nagmamahal sa akin, yung anak ko, yung kapatid ko, yung family namin, yung friends. Ang dami talaga nagpapakita, showing the love and support sa akin. So, that's why, walang dahilan para maging depressed ako. So, kailangan ko talagang gumalaw and do something for my health. So, I'm happy. Sobrang thank you, Lord. Kasi, hindi mo ko inayaan. Kasi talagang worried ako kanina kung saan ako kukuha ng additional na pambayad. Kasi, syempre, nakakahiya naman hingi na lang tayo ng hingi sa mga kapatid natin. So, yun. Anyway, pinrovide ni Lord. Thank you so much, Lord. Hindi niya talaga ako pinabayaan.
And ngayon, tuloy-tuloy yung ating pagbablog, tuloy-tuloy na yung ating pagpo-post sa ating fan page. So, continuous lang kasi yung goal ko this year, guys, is abutin ko ng 1 million yung aking followers this year. So, hopefully, magiging 1 million tayo bago mag-end ang December. So, nasa 33,000 followers tayo. So, actually guys, walang masama. Kasi yung ano ko lang talaga, napansin ko, every time na nagpo-post ako ng mga positive prayers, mga inspirational, motivational, para ang dami kong natulungan. Yung sabi ko sarili ko, meron kaya, actually, nung nag-start ako nito, beautiful quote, sabi ko, meron kayang magfa-follow sa akin kasi parang boring naman masyado na puro ganito lang, motivation, inspiration. And then na-realize ko later on, ang dami din palang tao na sobrang mas gusto nila makabasa ng mga ganon klase na mga post rather than negative comments or negative post, mga videos na negative. Mas gusto nila yung mga positive na motivation, inspirational, ganon. So, sabi ko sa sarili ko, nakatulong din talaga itong page ko kasi ang daming nag-message sa akin na they're very grateful, they're very thankful sa page ko daw kasi dahil sa page ko daw, nagkakaroon daw sila ng parang eye-opening na parang marami silang realization sa life na ganito, ganyan. So, nag-explain sila sa akin. Sabi ko, I'm so thankful kasi parang hindi ko in-expect na meron palang magta-trust dito sa page ko. Kaya guys, if you're depressed, if you're takot kayo, or if you're not motivated, please follow my fan page sa Facebook. Puro ano lang ito guys, quotes and videos about prayers, motivation, inspiration, ganun lang. Wala tayong negative kasi ako, I'd rather want to stay positive lang always kasi alam nyo may mga lahat naman tayo, meron tayong mga kanya-kanyang challenges sa buhay pero kanya-kanya din tayo ng paghahanap ng ways paano natin malampasan itong mga challenges na to. This is one way of me coping my challenges sa life ko. Kaya enjoy ko magpo-post. Actually, gumagawa ako ng mga pictures, videos, and nagpo-post ako. Sobrang saya ko kasi most of the time, sa isang araw, 2 or 3 oras ako nagsispend sa Facebook fan page ko para lang mag-schedule kasi everyday talaga may post ako. Minsan nga every hour ako nagpo-post pero minsan kasi pag every hour hindi na nakikita yung thank you lang hindi na nakikita ng ang tawag nito, hindi na nakikita ng mga tao yung mga post ko pag every hour ako nagpo-post. So, minsan every 2 hours, 3 hours, gano'n na yung mga post ko. Anyway, guys, ang dami ko na sinabi. Binigyan ako ng anak ko ng soft drink. Sabi ko, hindi ako iinom. But, anyway, binigyan ako. So, inom na lang natin. Pero, konti lang. Anyway, so yun guys. Kain muna tayo. So, yun nga, while nagmumukbang tayo ay magkukwento pa sa inyo. So, yun, actually, nag-start yung aking rashes nung Saturday. Ang dami ko kasing ginawa talaga. Ang dami ka din kasing, ang tawag nito, alikabok sa bahay kasi syempre for almost 2 months ba naman yung construction dito. Tapos hindi ako masyadong naglilinis kasi maya may alikabok na lumalabas, may mga alikabok na kaagad. After ko maglinis, magtrapo, nag-wash na ako ng kamay, guys. After ko mag-wash, after ng mga, yung mga, makikita ako ng mga alikabok, ganun, hindi ko na lang muna sila nililinisan kasi parang sabi ko, after na lang siguro ng construction, parang na-realize ko din na parang kailangan na sobrang makapal na talaga yung alikabok. So yun, di ko alam, baka yun din ang rason, or I don't know, viral infection, sabi naman ng doktor. So, we'll see. Sana hindi seryoso, no? Yung mga result. Sana. Let's pray for that, guys.